Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang di nakikitang prinsesa. Aking mahal? Ama? Ama? Noong unang panahon, sa kaharian ng Aloria, naninirahan ng isang prinsesa na nagngangalang Eileen. Ayos lang ba ang suot ko? Ang ganda mo! Ito ang kanyang mga magulang, pero Kung nagkaroon tayo ng anak na babae, magiging kamukha mo. May anak kang babae. Pakiusap, tingnan mo ko. Nandito ako. si Eileen ay isang prinsesa na nakalimutan na. Pero upang maunawaan kung bakit, kailangan nating balikan ang nakaraan. Lumaki si Eileen sa anino ng kanyang mga magulang na masiyahin, masigla at palabiro. Iyong kamahalan, gusto ko ang bagong kautusan na ilalabas mo. Kamahalan! Ang paraan ng pagharap mo sa mga sakim na maniningil ng buwis ay kahanga-hanga. At narito ang aming anak. Oh, kumusta Ella? Hindi yan! Ito'y si Eileen, hindi si Ella. Oh, oo naman. Paumanhin. Hindi mo pa siya binabate. Sa katunayan, kaarawan niya ngayon. Tama ba, mahal kong Eileen? Oo nga pala. Paano natin makakalimutan? Maligayang kaarawan! Tungkol po sa kautusan yon, mahal na hari. Bagamat kumikislap ang kanyang korona at kumikinang ang kanyang mga damit, madalas nararamdaman niya na hindi siya nakikita, kaya't umiiwas siya sa nakapaligid sa kanya. Mahal na prinsesa? Isang anino ang lumitaw mula sa dilim. Si Malacar, isang tusong mangkukulam na naramdaman ang kanyang kahinaan. Sino ka? Patawad, prinsesa. Napansin ko na parang may iniisip ka. Wala nang halaga ang aking mga alalahanin. Hindi ako sangayon. Hindi dapat maramdaman ng prinsesa na di siya nakikita. Anong ibig mong sabihin? Walang nakakapansin sa'yo, hindi ba? Lahat ng iyong pagsisikap at pangarap, binabaliwala, hindi napapansin. Ang kanyang mga salita ay bumulong sa kanyang pinakakinakatakutan. Para akong hindi nakikita. Walang nakakakita sa akin. Siguro kung mawawala ako, mag-aalala sila sa akin. Subukan ba natin ang teoryang iyon? Bago siya makasagot, ikiniway ni Malacar ang kanyang kamay at isang madilim na usok ang umikot sa paligid niya. Ano ang ginagawa mo? Ibinibigay ko sa iyo ang hinihingi mo, ang hindi ka nakikita. Natakot, tumakbo siya pabalik sa loob. Ama! Ina! Hindi ka maniniwala! Ano? Anong nangyari? Hinawakan niya ang mga ito, ngunit tumaan lang ang kanyang mga kamay sa kanila. Mahal, bakit tayo maghahanda ng sayawan? Ngayon ba ang anibersaryo? Anong ibig mong sabihin na ngayon ay aking kaarawan? Ina! Ama! Kita mo, lahat sila ay nakalimutan ka na. Ikaw ang gumawa nito! Ako? Ikaw ay matagal nang hindi nakikita bago pa ang aking sumpa. Ako lamang ang tumulong sa'yo. Nawala si Malacar. Iniwan ng prinsesang hindi nakikita na nararamdaman ang lubos na kalungkutan. Lumipas ang mga araw, kahit gaano kalakas ang kanyang sigaw at luha ang kanyang ibinuhos, walang nakakakita sa kanya. Nag-aalinlangan si Eileen sa kanyang sariling laka. Hindi niya kayang magtipon ng tapang upang basagin ang sumpa. Sigurado akong walang nais makita ako. Gaano ba kalakas ang isang sumpa na ako'y madaling makalimutan? Kilala ko siya, si Anara. Na, aalala mo ko? Teka, nakikita mo ko? At naririnig kita. Teka, nakikita mo ko? Eileen, nakita ko ang lahat mula sa mga galit na troll hanggang sa mga engkantadong manok. Hindi ka naman mahirap makita kahit na ikaw ay di nakikita. Si Anara ang pinakakilalang mangkukulam sa kanyang panahon at nakatira siya sa Aloria. Gayunpaman, nakalimutan siya ng lahat. Lahat ng ito ay kasalanan ni Malacar. Kilala mo siya? Oo, matagal ko na siyang kilala. Sinubukan kong pigilan ang kanyang masamang plano. Pero ginawa niya kong invisible at kalimutan ako ng lahat. Halos mawala din ang lahat ng kapangyarihan ko. Maliban ang
Naglabas si Anara ng isang tipak na kumikislap ng sinaunang mahika. Ito ay isang piraso ng aninong salamin, isang relikiya ng napakalaking kapangyarihan. Sinasagap nito ang lahat ng negatibo at masama. Ipinapakita lamang nito ang ating pinakamalalim na takot sa ating sarili. Aninong salamin? Nakatago ito sa kagubatan ng mga bulong. Kuhanin mo ang pirasong ito. Gamit ito, makikita mo ang daan patungo sa salamin at mapapalaya tayo. Ako? Bakit hindi ikaw? Ang orasyon ni Malakar ang nagkulong sa akin sa estatwang ito. Binuhos ko rito ang natitira kong mahika. Oh. Anara! Anong nangyari? Habang binibigyan kita ng mas maraming mahika, mas mabilis akong naglalaho. Hindi! Paano kung mabigo ako? Paano kung wala lang makakakita sa akin muli? Baka hindi nila nakikita ang iyong tunay na kakayanan, Eileen. Ngunit kung susubukan mo, baka makita nila ang isang prinsesa na higit pa sa kanyang korona. Ang tiwala ni Anara sa kanya ay nagbigay ng tapang kay Eileen, kaya't nagsimula siya sa kanyang paglalakbay. Naglakbay si Eileen, hindi pinapansin ng sinuman at hindi nagtagal at pumasok siya sa kagubatan ng mga bulok. Isang lugar na kilala sa sinaunang mahika at kakaibang mga engkanto. Isa lang tong kagubatan. Maraming mga puno. Engkantado. Bumubulong. Nakakatakot na mga puno. Habang pumapasok siya sa kagubatan, mga mahihinang tawa at bulungan ang pumapaligid sa kanya. Oh, tingnan mo! Isang hindi nakikita! Sa wakas, may kasiyahan na! Mga diwata, baka matulungan nila ako. Nakikita kaya nila ako? Nakikita ka? Oo! Oh! Tulungan ka? Nasaan ang saya doon? Ha? Pinalibutan siya ng mga diwata. Nag-iingay ng malakas at hinihila ang kanyang buhok at damit. Hoy! Dumadaan lang naman ako dito! Dumadaan lang, sabi niya. Kung papasok ka pa, mas magiging komplikado. Hindi niya makakaya, hindi ba? Tumakbo si Eileen sa abot ng kanyang makakaya, kinakasa ng kanilang magulong alitan. Oh, akala ko ang mga diwata ay mabait. Nakakakilabot ang mga ito. Sobrang nakakakilabot na itatali ka nila at iikot ka papuntang buwan, Iha. Nakita ni Eileen ang sarili sa gitna ng isang bilog ng mga mangkukulam. Mas lalo siyang natatakot. Siya nga! Siya ang hinahanap niya! Hindi ka dapat na dito. Bakit? Hindi siya matatagpuan dito. Pero magagawa niya. Napalitan ng takot ni Eileen ng kalituhan nang mapagtanto niyang hindi siya sasaktan ng mga mangkukulam na ito. Sinong siya? Sandali, nakikita mo ko? Hindi kayang itago ng isang engkanto ang isang matapang na puso, lalo na mula sa nakakaalam kung saan titingin. Namula si Eileen sa papuring ito. At siya ay si Malakar. Alam niyang pupunta ka dito. Hindi niya ito gagawing madali para sa'yo. Anong ibig sabihin nito? Makikita mo rin agad. Nagsisimula na siya. Mga patibong, ilusyon, engkanto. Pipilitin ka niyang magduda sa sarili mo. Iikot-ikot ka lang kung hindi ka mag-iingat. Ngunit hindi pa nawawala ang lahat. Nasa iyo pa rin ang mahika ni Anara. Alam mo ang tungkol kay Anara? Gamitin mo ito ng matalino. Maaring ito ang tanging paraan kapag ikaw ay nalilito. Ngayon naging maingat na si Eileen. Nagpasalamat siya sa mangkukulam sa kanilang babala at nagpatuloy sa paglalakbay. Habang naglalakad siya, parang gumagalaw ang mga puno at nararamdaman niyang parang may sumasabay sa kanya. Napunta na ako dito dati. Kahit gaano siya kalayong maglakad, palagi siyang napupunta sa parehong maluwag na lugar. Ako'y paikot-ikot lang. Kawawang munting prinsesang nawawala. Malakar! Akala mo bang matatagpuan mo ang aninong salamin? Natisod si Eileen at ang mga landas ay nagdadala sa kanya sa wala. Gawa ko ito. Mahirap nga sa iyo maghanap ng daan sa isang simpleng gubat. Ako?
Mahirap nga sa'yo makahanap ng daan sa puso ng mga tao. Desperado, ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinuon ang lahat ng kanyang lakas sa huling mahika ni Anara. Anara, pakiusap, tulungan mo ako! Ang piraso ng kristal ay kumislap ng maliwanag at nagbigay ng sinag ng dumaan sa madilim na kagubatan ng mahika. Ginabayan siya ng mahika habang naglaho ang mga engkanto. Pumukas ang kagubatan sa harap niya. Inalantad ang isang tagong lawa na may madilim at aninong kislap sa gitna nito. Ang salamin ng anino. Nahanap ko na! Nabasag ang maliit na piraso habang lubos na naubos ang mahika ni Anara. Anara! Tumingin siya sa salamin at tinawid ang madilim at maulap na lawa. Nang maingat, lumitaw si Malakar at tumawa ng malakas. Kaya pala, iniisip ba ng munting hindi nakikita na prinsesa na may isahan niya ako? Sa isang kumpas ng kanyang kamay, naglitawan ang mga ilusyon sa paligid niya. Mga ilusyon ng kanyang pamilya at mga kaibigan na katalikod ng kanilang mga muka, malamig at walang pakialam. Tingnan mo sila, hindi ka nila kailanman inaalala. Ikaw ang palaging nakakalimutan. Hindi! Totoo! Iyan! Iniisip mo bang naniniwala sila sa'yo? Hindi sapat ang lakas mo para sirain ang sumpang ito. Ako'y sapat na malakas! Patunayan mo, ipapakita lang ng salamin ng katotohanan na ikaw ay palaging hindi nakikita. Pumikit si Eileen at pilit na inaalala ang liwanag ng piraso ng aninong salamin, ang paraan ng paniniwala ni Anara sa kanya, ang paraan ng pagtutulong sa kanya ng mga mangkukulam, at... Mahal kong Eileen! Eileen! Isang prinsesa na higit pa sa kanyang korona. Hindi ako nag-iisa. Hindi ako kailaman hindi nakita. Mahalaga ako sa kanila. At mahalaga rin sila sa akin. Puno ng tapang, pinuksan ni Eileen ang kanyang mga mata. May kislap ng pagtutol sa kanyang mga mata. Nilabanan niya ang kanyang daan patungo sa salamin. At kinuha ito na ikinagulat ni Malakar. Ngayon kailangan ko lang sirain ito kahit papano. Ha! Sirain ito? Isang kawawang tulad mo? Oh! Sa mga taon, marami na akong ginawang hindi nakikita. Sa bawat taong nakalimutan, mas lalo akong lumakas. Oh! Hindi ko hahayaang pigilan ako ng isang walang kwentang prinsesa. Nagpakawala si Malakar ng isang agos ng madilim na enerhiya patungo sa kanya. Ngunit mabilis na itinaas ni Eileen ang salamin. Hindi! Nahigop ng salamin ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit hindi nito kayang pigilin ang napakalakas na dilim. Anong nangyari? Hindi! 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 Ito'y tapos na? Ha? Nagpakita ang kumikislap na mga figura sa harap niya. Sino? Oh! Kilala ko kayo. At ikaw. Pero... Kami ay biktima ng sumpa ng masamang salamangkero. Ngunit pinalaya mo kami, prinsesa. Maaari na kaming makauwi sa aming mga sariling kaharian. Salamat. Nabasag na ang malupit na sumpa ni Malakar. Naglakbay si Eileen pa uwi kasama ang iba. Prinsesa, Eileen, nagawa mo. Hinarap mo ang iyong mga takot at nanaig ka. Nagawa ko nga, hindi ba? Napalaya mo ang lahat. Alam kong magagawa mo. Eileen! Oh, Eileen! Nagmadali ang kanyang ina at ama patungo sa kanya. Nakabukas ang mga braso. Akala namin mawawala ka na ng tuluyan. Paano namin makakalimutan ang mahal naming anak? Ako ay sobrang natakot. Hindi ko alam kung may nag-aalala pa sa akin. Oh, Eileen, alalahanin mo, mahal ko. Lagi ka naming mahal. Alam ko na yan ngayon. Sa huli, ang pinakamalakas na kapangyarihan ay hindi nasa salamin ng anino o sa mahika. Ito ay ang tapang na natagpuan ni Eileen sa loob niya. Hindi siya kayang pigilan ng dilim
dahil natuklasan niya ang kanyang liwanag. Bumalik siya sa kanyang kaharian, hindi bilang ang hindi nakikitang prinsesa, kundi bilang ang bayani na niyakap ang kanyang katotohanan at muling naging nakikita.